Mabuhay Philippines! Welcome sa aking YouTube channel. And also, please hit the notification bell para ma-update kayo kung mayroon akong paparating na videos. Kaya, subscribe now! Ang taon na naging drought ang Pilipinas sa Miss Universe. Kailan ba nagsimula na walang placement ang Pilipinas sa Miss Universe Beauty Pageant? Isa sa mga Philippine representative na nagmarka sa kasaysayan ng Miss Universe ay si Miriam Kiambao, na siya ang naging representative ng Pilipinas sa Miss Universe 1999 na ginanap sa Trinidad and Tobago. Nakuha niya ang Herbal Essences Style Award, first runner-up na mula sa katunggali na si Empoli Kualagobi na tinanghal na Miss Universe 1999 sa bansang Botswana. Magmula kay Miriam Kiambao, lagi nang na-unplace ang Pilipinas. Si Nina Richie Alagao, binibining Pilipinas, representative ng Pilipinas sa Miss Universe 2000 sa bansang Cyprus. Sa kabila ng pagiging heavy favorite niya, ay hindi siya natawag as top 10 semi-finalists. Isa sa naging dahilan ay ang poor performance niya sa preliminary competition from her walk, styling, and wardrobe. Sumunod kay Nina Richie Alagao ay ang binibining Pilipinas Universe na si Zoraida Ruth Andam na ni-represent ang ating bansang Pilipinas sa Miss Universe 2001 sa Puerto Rico. Maganda ang performance niya sa preliminary swimsuit round, but sadly, ang kanyang evening gown ay walang dating sa preliminary judges. Ang kasunod ay si Karen Doren Agustin bilang representative ng Pilipinas sa Miss Universe 2002 sa San Juan, Puerto Rico. Maganda ang performance niya sa preliminary swimsuit round, pero sa hairstyling at evening gown at choice ng color, kaya siya na-unplace. Akala ng maraming Pilipino ay makakapasok ang kasunod na representative ng Pilipinas sa Miss Universe 2003 in Panama City, na si Carla Gay Balingit. Gaya ng previous representative, walang dating ang kanyang evening gown at styling. Next is Maricar Balagtas. Siya ang representative ng Pilipinas sa Miss Universe 2004. Hindi na talaga napansin ang Pilipinas dahil lahat ng kandidatang pinapadala sa Miss Universe ay may kaugnayan sa ibang judges. Wala siyang dating at hindi gaanong kagandahan para sa ganitong klaseng pageant na iba ang taste pagdating sa beauty standards. Ang resulta, unplaced. Dalagang Pilipina prototype Maria Clara ang ipinadala ng binibining Pilipinas na representative natin na ginanap sa Impact Arena, Bangkok, Thailand noong 2005 sa katauhan ni Giona Cabrera. Para sa mga hurado, walang dating kaya ang resulta, naligwak na naman. Pero nagkamit siya ng Miss Photogenic Award. Nang masungkit ng Pilipinas ang Most Photogenic Awards, akala ng 104 million Filipinos ay makakapasok na ang Pilipinas sa semi-finalist. Pero bigo pa rin ang representative natin na si Lia Andrea Ramos nang ipadala siya ng binibining Pilipinas sa Miss Universe 2006 sa Los Angeles, California, kaya naligwak na naman ang ating pambato. Pero siguro hanggang special awards na lang tayo kasi nasungkit na naman ng Pilipinas ang Most Photogenic Awards. Hindi pa rin nawala ng pag-asa ang mga Pilipino. Umaasa pa rin na masusungkit ang pinaka-asam-asam na corona. Ipinadala ng binibining Pilipinas si Ana Teresa Licaro sa Miss Universe 2007 sa lungsod ng Mexico. Naligwak na naman ang Pilipinas pero there's more. Siya lang naman ang tinanghal na most photogenic among the contestant. 3 taon na tayong may sunod-sunod na award sa most photogenic. Umasa ulit ang mga Pinoy. Nagbabaka sakaling na masungkit ang napakailap na corona. Makita lang na tinawag ang Pilipinas ay masaya na ang buong sambayan ng Pilipino. Ipinadala ng binibining Pilipinas ang representative nating si Jennifer Barrientos para sa Miss Universe 2008 sa Vietnam. The gown is beautiful, hawig nga sa gown ng Venezuela. Yun nga lang, yung kulay ang problema. Mas maganda sana kung white na lang o blue para mas festive ang itsura. Ang resulta, ligwak.
Ang huling representative natin sa Miss Universe 2009 na ginanap sa Nassau, Bahamas ay si Bianca Manalo na ngayon ay kasintahan ni Senator Win Gatchalian. Makasaysayan ang Miss Universe na ito dahil nanalong back-to-back ang Venezuela. I think she did very well in representing the Philippines and she really did her best. Just sad that prelim judges are biased against Asians this year. Ang resulta, ligwak na naman tayo. So ayan na nga guys, abangan ninyo ang susunod kong video para sa tagumpay na era ng Pilipinas sa magkakasunod na winning streak. At yun lang guys, ang topic natin ngayon. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe at bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag niyong kalimutang i-click ang subscribe button para updated kayo sa aking mga susunod na videos. Bye bye! Kita-kits tayo muli!